Amen and amen. Please be seated po. Please open your Bible to the book of Acts chapter 8. Ito po ay ating binasa na kanina. Acts chapter 8. So muli, ating pong tinutuloy ang ating series of lesson sa Book of Acts. Nagsimula po tayo nito ay October 15, 2023, kung di po ako nagkakamali. So mula chapter 1 hanggang chapter 7 ay ito po ay unti-unti po nating binabaybay sa biyaya po ng Panginoon. So ngayon po ay tayo ay nasa chapter 8 na. So Acts chapter 8, at habang patuloy nyo pong hinahanap yan lang naman po ay after ng 4 Gospels. So, meron po akong tanong sa inyo na sagutin nyo po sa inyong kaisipan. Si Satanas po ba ay laban sa relihiyon o hindi? Si Satanas ba ay gusto niya ng relihiyon o hindi? Sagutin nyo po yan sa inyong isipan. Ang sagot po sa katanungang na yan, si Satanas po ay gusto ng relihiyon. Mga kapatid, sa totoo niyan, ginagamit ng dyablo ang relihiyon laban sa atin. May mga relihiyon na okay, mabuti, pero may mga relihiyon na hindi nagtuturo ng tama. Mga relihiyon na mas nagpapalayo sa Panginoon. May mga relihiyon na laban o kumukontra sa mabuting balita na ating pinapahayag, na ating pinapakinggan. The title of our message this morning, False Religion. Ito po ang katotohanan. Ang daming relihiyon sa panahon natin. Ang daming tamang relihiyon sa panahon natin. Paano natin malalaman yung tinatawag nating false religion or yung devil's religion? Ano ang tunay na relihiyon? Ano ba ang tunay na ibig sabihin ng relihiyon? Ang tema po ng Book of Acts ay ito po yung tinatawag natin na the all-time religion. Ito yung tinatawag natin na the Bible religion. Sa mga nakalipas po na pag-aaral natin ay nakita natin yung tinatawag natin na meron tayong all-time religion pero at the same time merong all-time opposition. Kung ano ang ginagawa ng mga unang Kristiyano, ng mga unang simbahan, ay meron ding lumang pamamaraan ang dyablo kung paano niya nilalabanan, paano niya kinokontra, paano niya sinisira ang simbahan. Mga kapatid, in fact, sa Garden of Eden pa lang, meron na doon. Let me remind you, ano po yung first temptation sa sangkatauhan? It was a religious temptation. Relihiyoso yung approach o yung pamamaraan nung dyablo ay relihiyoso din na tukso. Tingnan niyo mga kapatid, ang sabi sa Genesis chapter 3 and verse 5, For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Ang sabi ni Satanas, tuturuan kita maging mabait, tuturuan kitang maging makadiyos, pero sa pamamaraan ko. Ngayon, aalamin natin, ang alam natin sa tukso ay ibababa tayo niyan. Pero yung tukso na ginawa ni Satanas ay ikaw ay seemingly aangat. Tingnan niyo mga kapatid, sabi ni Satanas, ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Ikaw ay magiging relihiyoso. Ikaw ay magiging makadiyos. Pero sabi ni Satanas, sa pamamaraan ko. Tingnan po natin yung kwento natin mga kapatid this morning sa Acts chapter 8. Simulan natin sa verse 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them, and the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake,
hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and they were lame, and that were lame were healed. And there was great joy in that city. Kaya mga kapatid, pag nandyan ang Panginoon, talagang natural na merong great joy. So pero hanggang dyan na lang po muna. At babasahin po natin yung the rest of the story later on. Kaya mga kapatid, naway maging interesado po sa atin ang ating pag-aaral ngayon. Ito man po ay maging interesado man po tayo o hindi, ito po ay napakahalaga para hindi po tayo maloko ng kaaway. Muli mga kapatid, ang panahon natin ngayon, hindi mo na mabilang ang relihiyon. Ito po ay warning sa atin sa pamamagitan din po ng salita po ng Diyos. Actually mga kapatid, sa huling araw, sobra tayo sa relihiyon. Ang sabi ng Bible sa 2 Timothy 3 and verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ang daming maka-Diyos, ang daming relihiyoso, pero palayo sila sa Panginoon. Nagbigay ng babala ang Biblia na maraming simbahan, maraming tao ang magpapanggap na maka-Diyos, magpapanggap na Kristiyano, magpapanggap na tagasunod ni Kristo. Mga relihiyon na wala sa realidad. Mga relihiyon na puro forma, puro paganda, pero walang puwersa. Hindi lubusang kilala ang Diyos, puro relihiyon. Ang bansa natin ay hindi natin maipagkakaila na tayo ay isang relihiyosong bansa. Pero mga kapatid, hindi natin kailangan ng relihiyon. Ang kailangan natin ay relasyon sa Panginoon. Amen po? Kung meron man tayong relihiyon na pag-uusapan ngayong umaga, wala tayong ibang pag-uusapan kung hindi ang relihiyon ng Panginoong Hesukristo. Ang relihiyon na pinag-uusapan po ng Biblia. Hindi po relihiyon ng tao. Hindi po turo ng tao, kung hindi turo po ng salita po ng Diyos. Ngayon mga kapatid, punta po tayo sa point number 1. Beware of the devilish power of false religion. Ngayon mga kapatid, ang sabi dun sa verse 8, and there was great joy in that city. Ang daming napapagaling, maraming mga taong sinasapian na naaalis, natutuwa ang mga tao doon sa syudad na yon. Pero tingnan nyo mga kapatid, sa mga movies o sa mga palabas, lagi talaga merong kontrabida. Merong tinatawag na KJ. Tingnan nyo ang sabi doon sa verse 9, but there was a certain man. Isipin, but may kumukontra, merong negative. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city, dun sa syudad na yon, used sorcery, and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. I-underline nyo po yung mga kapatid. Ang sabi dyan, this man is the great power of God. Tingnan nyo mga kapatid, yung panloloko na ginawa nung Tagalog ng sa panahon natin ngayon, siguro matatawag natin siyang mga mangkukulam, mga witchcraft. Manggagamot yan, nagpapagaling yan, ay sa Diyos yan. May warning po ang Bible dyan mga kapatid. Si Simon ay isang mangkukulam. Isang tao na merong kapangyarihan pero galing sa dyablo. Kaya ang tingin sa kanya ng mga tao ay siya ay maka-Diyos. Siya ay sugo ng Diyos. Nauto niya yung mga tao. Nauto niya yung mga tagasunod. Nauto niya na siya ay tagasunod daw ng Diyos.
Edgar, paki-assist mo si Janelle dun sa slide. Kaya tingnan nyo mga kapatid. Marami po sa panahon natin yan. Mga manggagamot kuno. Mga faith or fake healers kuno. Mga miracle workers. Mga kapatid, pag di tayo naturuan ng tama, pati tayo maniniwala sa kanila. Yung mga kababalaghan na nakikita natin, lalo na sa internet, usong-uso na yan. Ito yung Simon the Sorcerer. Mga kapatid, ang tanong, saan nakuha ni Simon yung kapangyarihan na yan? Tingnan nyo po sa pangalawang Tesalonica 2:9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan. Mga kapatid, ito yung magiging tanda. Yung pruweba na si Satanas ay meron ding kapangyarihan. Kayang gumawa ni Satanas ng himala. Kayang gumawa ni Satanas ng kamangha-mangha. Pilit niyang ginagaya ang Diyos. Tingnan niyo po sa Revelation 16 and verse 14. For there are the spirits of the devils working miracles. Mga kapatid, si Satanas gumagawa ng himala. Si Simon gumagawa ng himala. Pero yung himala niya ay galing sa dyablo. Sa panahon natin ngayon, maraming mauuto. Maraming maluloko. Na ang dyablo, na ito ay sa Diyos. Pero yun pala ay sa dyablo. Mga kapatid, ito ang pinakatrabaho ni Satanas. Ang manloko. Ang masihan siya na marami siyang nauuto. Para tayo ay mapalayo sa Diyos. Mapalayo tayo sa kalangitan. Mapalayo tayo sa katotohanan. Mga kapatid, balang araw, may mga haharap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. At magtatanong ang Diyos dun sa taong nasa harapan niya. Ang sabi ng Diyos, bakit kita papapasukin sa kaharian ko? Sasabihin ng tao O dakilang Diyos, noong panahong hinahanap kita, nagsisikap ako na hanapin ka. Naalala mo po, Panginoon, nung ako ay nanaginip, nakakita ako ng isang dakilang ilaw, napakaliwanag. Ako ay nanginginig sa aking nakita. Kahanga-hanga, merong isang banal na anghel na nagpakita sa akin. Kinausap ako ng anghel na yan, Panginoon. Ang sabi ng anghel, anak ko, ikaw ay nasumpungan kong mayroong pabor galing sa Diyos. Ako ay ipinadala galing sa kalangitan para sabihin sa iyo ang mensaheng ito. Kaya Panginoon, ako po ay umaasa na ako po ay makakapasok sa inyong kaharian kasi merong kayong naging mensahe sa akin nung nanaginip ako. Mga kapatid, kung sakaling nandun si Satanas, tatawanan niya lang yung taong yan. Kawawa ka naman, boy. Hindi mo alam na ako pala yun. Yung kumausap sa'yo sa panaginip, boy, ako yun. Kawawa ka naman. Tatawanan ka na lang ng dyablo. Mga kapatid, patunay, tingnan niyo po sabi sa Bible, patunay na si Satanas ay pwede ring magpanggap na anghel. Pangalawang Korinto 11, versikulo 14. Ang sabi dyan and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Ang larawan ng mundo kay Satanas ay iba't iba. Pangit ang itsura, may malaking tinidor na hawak, nakasuot ng jumper na pula, tawa ng tawa, ang pangit ng itsura, ang dungis ang itsura.
Mga kapatid, ang description ng Bible sa dyablo ay isang magandang anghel. Anghel na nagliliwanag. Magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa kung paano nanloloko ang dyablo. May isa pang tao, panibagong tao naman, nahaharap siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, bakit kita papapasukin sa kaharian ko? Panginoon ko, naaalala mo pa ba? Nung nanalangin ako sa iyo, ang sabi ko, O Diyos ko, bigyan mo ako ng senyales. Pakinggan mo po ang panalangin ko. At hindi po nagtagal, may nakita akong ulap na bumukas at nagpaulan ng apoy. At naniniwala po ako na iyon ay galing sa inyo. Nandun ulit yung dyablo. Nakakaawa ka naman. Parang medyo ano ako doon Baka sinapian ako. Teka, alis ka sa akin. Sinapian ako doon. Sasabihin sa'yo, kawawa ka naman. Hindi mo napansin. Niloloko na kita. Yung nagbukas ng ulap na yan, yung nagpaulan ng apoy na yan. Ako rin yan. Tingnan niyo mga kapatid. Revelation chapter 13 and verse 13. Dyablo, malis ka. Ang sabi sa Revelation 13 and verse 13, ang dyablo po tinutukoy dito, and the devil doeth great wonders, so that he make it far come down from heaven on the earth in the sight of men. Mga kapatid, ang dyablo ay may kapangyarihan na magpaulan ng apoy mula sa kalangitan. Maraming mauuto ang dyablo. Hindi dahil gumagawa ng himala ay ligtas ka na. Hindi dahil ikaw ay nakakakita ng himala ay ligtas ka na. Brother Alvin, paano ko malalaman na ito ay sa Diyos, ito ay sa dyablo? Paano ko malalaman na ligtas ako? Sa amin pong mga panauhin, kahit po sa nanonood sa ating pong live stream, meron po tayong nakasulat sa Bible, meron tayong gabay kung paano po natin malalaman yan. Tingnan nyo po sa 2 Peter 1 and verse 19. We have also a more sure word of prophecy. Sigurado, walang daplis, saktong-sakto, tatamang-tatama. Sure word of prophecy. Meron tayong Biblia na magsasabi sa atin ng katotohanan. Ilalayo tayo sa kasinungalingan. Paano tayo maliligtas? Ang sabi sa unang Juan 5:13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Wala na pong ibang kaligtasan kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Hindi po ang simbahan namin, hindi po ang anong relihiyon, hindi po sa tao. Ang tanging makakapagligtas lang po sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ang pangontra natin sa kasinungalingan ng dyablo. Amen po. Mga kapatid, uso na sa panahon natin ngayon na ang dyablo ay gumagawa ng himala. Gumagawa ng pagpapala. Gumagawa siya ng parang katotohanan. Kasinungalingan na mapang-uto, mapanloko. Brother Alvin, masipag naman akong magsimba, relihiyoso naman ako. Mga kapatid, hindi po yan makasasapat para tayo ay makapunta sa kalangitan. Tanging ang relasyon lang sa Panginoong Hesukristo. Brother Alvin, mabait naman ako. Maayos naman ang buhay ko kahit hindi ako nagsisimba. Minsan lang ako makinig sa
preaching. Minsan lang akong magbasa ng Bible. Pero yung buhay ko sa totoo lang, maayos naman. Okay naman. Sa totoo lang, Brother Alvin, ang dami kong ang blessing. Tulad po ng sabi natin kanina, kahit ang dyablo ay pwede tayong pagpalain. Pwede niya tayong lukuhin. Kasi nga mga kapatid, kahit siya nagbibigay ng pagpapala kasi ginagaya niya ang Diyos. Maayos ang buhay kahit wala sa simbahan. Maayos ang buhay kahit wala sa kalooban ng Diyos. Siguraduhin natin na yung pagpapala na tinatanggap natin ay sa Panginoon yan at hindi sa dyablo. Niloloko tayo ng kaaway. Ang dyablo ay mapaninlang. Ang dyablo ay magaling manguto. Ang dyablo ay magaling magpanggap. Beware of the devilish power of false religion. May mga tagapagturo na napakagaling magsalita. Napakagaling magpaliwanag. Minsan meron pang minsan meron niyang demonstration. At hindi mo talagang aakalain mo, yan, sa Diyos yan. Maganda yan. Nailagay ko ba dyan? 2 Thessalonians 2 and verse 9, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Ganyan ang gagawin ng Antichrist sa darating na panahon. So that is number 1. Number 2, beware of the devilish pride of false religion. Tingnan natin sa Acts 8 and verse 9. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one. Kita nyo mga kapatid, si Simon na mangkukulam ay isang tinatawag natin na egocentric. Ano po ibig sabihin yun? Siya ay selfish. Gusto niya yung attention sa kanya. Gusto niya siya lang ang bida. Instead na ang Panginoon ang dapat binibida sa buhay niya. Ganun po si Simon. Gusto niya ang attention sa kanya. Selfish na tao, sarili ang iniisip, sarili ang inaangat, mayabang, walang pakialam sa iba. At ito po yung isa sa pinaka ginagamit ni Satanas, yung yabang. Ang pekeng relihiyon, makikita mo dyan ay mayabang. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi dapat mayabang. Kaya naging dyablo ang dyablo dahil sa yabang. Kaya mga kapatid, kung Kristiyano tayo, kung tunay tayong binago ng Diyos, kung ang Diyos Ama ay nasa sa atin, wala na dapat yabang na nakikita sa atin. Amen po. Tingnan niyo mga kapatid, sa Isaiah 14 and verse 12. Tingnan natin kung paano naging dyablo ang dyablo. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down from the ground which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, tingnan nyo mga kapatid, yung I will, ang dami nito I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. I will. Ako. Me, myself, and I. Pero tingnan nyo yung isa sa mga panalangin ng Panginoong Jesucristo. Baliktad sa Panginoon. Kung ang dyablo, I will, ako. Pero ang sabi nung isa sa panalangin ng Panginoon nung siya ay nanalangin nung siya ay malapit ng ipako sa krus, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, not my will, but thine be done. Ang pekeng relihiyon ay nakabase sa sarili. Sa self-worship.
Ang galing-galing ko. Matalino ako. Marami akong pera. Marami akong pinag-aralan. Mas mataas ang posisyon ko. Self-will, sarili. Ito yung meron tayong tinatawag na will worship. Pag sinabi nating will worship, ay ito yung human knowledge. Yung mga sumasamba tayo ayon sa alam natin. Ganito ang gagawin ko, ganito ang dapat kong gawin, ganito ang mga gagawin ko. Pero yung tinatawag natin na self-will, human desire. Yung gusto natin. Mga kapatid, ganito ang ginawa ng dyablo kay Eva. Pag ginawa mo to, magiging katulad ka ng Diyos. Na alam mo ang tama at mali. Magandang offer to. And wait, there's more. Ganon mag-introduce si Satanas. Magiging katulad ka ng Diyos. Yung tukso ni Satanas ay talagang kaaya-aya. Ang tanong, meron bang tukso ang kaaway na hindi kaaya-aya sa paningin natin? Ang tukso ng kaaway, makikita mo yan, kaakit-akit yan, napakaganda niyan, mukhang makikinabang ka dyan. Na yung mga kapatid, magaling manloko ang kaaway. Malalaman mo na false religion, malalaman mo na devilish religion pag nakabase sa sarili. Hindi pa yan tunay na ligtas. Siya ay, tawag dito, ay mapagmataas. Pag hindi ako napansin, bahala kayo dyan. Pag hindi nasunod yung gusto ko, bahala kayo dyan. Kaya mga kapatid, nagkaroon ng babala si Apostol Pablo. Ang sabi sa 1 Timothy 6 and verse 3, if any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud. Kaya naging dyablo ang dyablo dahil sa yabang. Meron tayong henerasyon na relihiyoso instead na God-centered or merong relasyon sa Diyos. Instead na nakafocus sa Diyos. Sabi ng tradisyon, ito ang gagawin ko. Sabi sa akin, ito dapat ang tamang gawin. Ganito ang gusto kong pamamaraan. Ayoko ng ganyan. Nasanay na ako dito. Okay na ako dito. Komportable na ako dito. Dito na lang ako. Kaya mga kapatid, let's examine ourselves. Kung talagang meron tayong tunay na pagsisisi sa sarili natin. Tayo ba ay talagang nagsisi sa kasalanan natin? Hindi na dapat yung sarili natin ang priority natin. Hindi natin sinasabi na wag na tayong mag-ingat sa katawan natin. Hindi natin sinasabi yun. Ang sinasabi lang natin, kung ano man yung kasalanan natin, yung mga bagay na hindi naman makakabuti sa atin, i-let go natin, bitawan natin. Kasi mga kapatid, pag hindi natin binibitawan yan, pag ayaw nating makinig sa sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Diyos na tayo ay magsisi sa kasalanan natin, meron pa tayong yabang sa sarili natin. Mga kapatid, tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon. Ang gagawin na lang natin, tayo ay hihingi ng tawad sa Kanya at tatanggapin natin siya bilang sarili nating tagapagligtas. At si Hesukristo ay hindi lang po tagapagligtas. Si Hesukristo ay Panginoon din. Pag sinabi nating Panginoon, siya na ang nangunguna, namumuno sa buhay natin. Brother Alvin, mabait naman ako. Relihiyoso naman ako. Lagi naman akong magsisimba. Kaya sigurado ako, mapupunta ako sa langit. Muli mga kapatid, ang kailangan natin ay relasyon sa Panginoon. Ikakapahamak natin
ang pekeng relihiyon. Ikakapahamak ng sangkatauhan ang mga pekeng Kristiyano. Yung tinatawag natin na counterfeit Christianity. Mga kapatid, ayaw natin ng pekeng pera. Inuusisa natin bakit parang may kakaiba sa pera to, parang kulang ang print, mali yung signature, bakit iba yung pangalan dito, bakit may typographical error. Ayaw natin ng peke. Kaya inaaral po natin paano natin malalaman ang isang peke. At gusto natin ay ang totoo. Amen po? Number 3, beware of the devilish pretense of false religion. Ano po ibig sabihin ng pretense? Pretender. Oh yes, I'm the great pretender. Nagpapanggap. Tingnan nyo po sa verse 12 ng Acts chapter 8. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Kaya mga kapatid, excited tayo pag meron tayong baptism. And then, tingnan nyo po mga kapatid, take note of this verse. Then Simon himself believed also. And when he was baptized, naniwala siya, nabaptize siya, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Mga kapatid, pakinig po. Dalawa po ang klase ng believers o tinatawag natin na mananampalataya dito sa bansa natin. Meron tayong tinatawag na true believers and false believers. Meron tayong tinatawag na possessors or meron tayong tinatawag na pretenders. Yung unang grupo na nabanggit sa verse 12 ay ito yung mga possessors. Ito yung talagang mga tunay na naniniwala. Yung pangalawang grupo sa verse 13 ay ito yung pretenders. Si Simon ay nabautismohan pero hindi siya ligtas. He was an unbelieving believer. Siya ay, pwede mo maging Tagalog nun. Siya ay mananampalataya pero walang pananampalataya. He was an unbelieving believer. Ang pinagkaiba nila ay kung saan sila naniniwala. Saan sila nakatingin? Saan sila nakatuon? Saan sila nakafocus? Yung unang grupo, yung verse 12, nakafocus sila sa Master, sa Panginoon. Yung verse 13, nakafocus sila sa miracle. Verse 12, nakafocus sa Master. Yung verse 13, nakafocus sa miracle. Si Simon ay naniniwala sa mga miracles or himala. Interesado siya doon. Lahat naman tayo mga kapatid, interesado tayo sa himala. Gusto niya na kung ano yung ginagawa nila Philip nung mga apostol, ang gusto niya, meron din siya nun. Gusto niya yung kapangyarihan nila Philip, gusto niya magkaroon din siya nun. Mga kapatid, there's nothing wrong with that na si preacher ganito ay banal yan, mabait yan. Walang problema kung yan ang ano natin. Pero tingnan niyo mga kapatid. Si Simon, interesado sa himala. Hindi sa nagbibigay ng himala. Magkaiba po yun. Iba yung interesado sa himala. Iba yung interesado sa nagbibigay ng himala. Nakita niya na ang mga apostol ay puspos ng banal na espiritu at sila ay nagpapagaling. Nakakagawa ng himala. Akala niya na ang mga apostol ay puspos ng banal na espiritu, ng espiritu lang. Pero hindi alam ni Simon na puspos sila ng banal na espiritu dahil sa Panginoon, hindi sa himala. Tingnan niyo po sa verse 17. Then laid their hands on them and they received the Holy Ghost. Nakita niya na merong magiging pakinabang sa kanya yung milagro
na ginagawa nila. Ano ang ginawa ni Simon? Sinubukan niyang bilhin yung himala o yung kapangyarihan na meron sila nila Philip. Tingnan niyo sa verse 18. Basahin ko na lang sa Tagalog. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi. Na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa mga bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y ay hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Muli mga kapatid, nabautismuhan si Simon, pero hindi siya tunay na ligtas. Sabi doon na wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito. Ang paniniwala ni Simon, ang pananampalataya niya ay nakatuon sa himala, hindi sa Panginoon. Peke ang kanyang relihiyon. Kasi interesado siya sa kapangyarihan. Kung ano yung kanyang, tawag ito, ganansya. Kung ano yung magiging kapakipakinabang sa kanya. Interesado ako sa dyan, yung ginagawa nila Philip, kasi may makukuha ako dyan, mas makikilala ako dyan. Nakatingin sa sariling kapakanan, hindi sa Panginoon mismo. Nakafocus sa kung ano ang makukuha kaysa sa kung ano ang kanyang maibibigay. Muli mga kapatid, si Simon nakafocus sa kung ano ang makukuha niya. Hindi siya nakafocus sa kung ano ang maibibigay niya sa iba. Meron, itong mga taong to ay, ang nakakalungkot itong mga kapatid, karamihan ay gusto himala. Ang gusto lang ay yung pagpapala ng Diyos. Pero ang Panginoon mismo ay hindi interesado. Ang gusto lang mga kapatid, kung ano yung natatanggap nila sa Panginoon. Ang gusto lang ay yung pagpapala ng Panginoon. Pero sa Panginoon, hindi interesado. Meron silang pananampalataya, naniniwala sila sa himala. Pero hanggang dun lang, hindi sila naniniwala sa Panginoon. Ang habol lang nila sa Panginoon ay yung himala. Ang habol lang nila sa Panginoon ay yung pagiging mabait ng Panginoon. Meron nga silang pananampalataya, pero yung pananampalataya nila ay ikakapahamak nila sa impyerno. Yung kwento kung saan, tingnan nyo mga kapatid dun sa John chapter 2, yung kwento kung saan ginawa ng Panginoon, yung tubig, yung Panginoon ginawa niyang wine. May himalang nangyari doon. Tingnan nyo po sa John 2 and simula natin sa verse 23. Now when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name when they saw the miracle which he did. Naniwala kasi nakakita ng himala. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Ano lang po ang pinaparating ng verse na yan? Yung salitang commit dyan ay yung salitang belief or paniniwala. So yung sinabing commit ay paniniwala. Ang mga tao ay naniniwala kay Jesus, pero si Jesus ay hindi naniniwala sa kanila. Bakit? Kasi alam ng Panginoon yung puso ng mga taong to. Ang mga taong to ay interesado sa himala. Hindi sila interesado sa Panginoon. Katulad ni Simon na self-centered,
na ang attention ay sa sarili lang, yun ang relihiyon niya. Isang relihiyon na pang sarili lang. Alam natin na ang Diyos ay nagpapagaling. Wala pong duda doon. Alam natin na ang Panginoon ay tutulungan tayo. Pagpapalain tayo. Pero mga kapatid, hindi po dapat nakafocus dyan ang ministry natin, ang mata natin, sa kung ano lang ang makukuha natin. Tingnan nyo mga kapatid. What if? Paano kaya kung ang ating Pastor Noel ay magkaroon ng kapangyarihan? Every time na magmamano ka sa kanya, mawawala ang sakit mo. Kahit yung sakit mo sa bulsa, mawawala din. Paano kaya pag nagkaroon ng kapangyarihan ang pastor natin ng gano'n? Maniwala kayo, kulang tong lugar natin. Baka mapuno natin yung yung stadium diyan. Sa darating na linggo, every Sunday, every prayer meeting mga kapatid, kulang tayo dito. Bakit? Nakakita ang mga tao ng himala. Pupunta ang mga tao at sasabihin sa pastor, "Pastor, pagalingin mo ako. Pastor, gusto kong magkabuhok, bigyan mo ako ng pagalingin mo ako. Pastor, gusto kong magkaroon ng laman yung ko sa bangko. Pastor, may cancer ako. Pastor, may iniibig ako." Paano kung gumagawa ng himala ang pastor natin? Muli mga kapatid, wala tayong magiging lugar dito. Kahit hindi na tayo mag-invite, ang mga tao kusang pupunta. Baka magka-stampede pa tayo dito. Maabala pa natin yung mga tenants dito. Pero tingnan nyo mga kapatid. Pag ang pastor natin nag-preach ng salvation, nag-preach tungkol sa Panginoon, ang ating pastor ay mag-preach na tayo ay magsisi sa kasalanan natin, hirap tayong mag-imbita. Ang nakakalungkot na katotohanan, ang gusto ng tao ay yung himala. Ang gusto ng tao yung bagay na magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Yung gusto ng laman nila. Gusto ko yan, sa akin na lang yan, pengi naman yan. Tingnan nyo po ang pinagkaiba ng false faith sa real faith. Number 1, real faith is authenticated by its object. Ibig sabihin, pag sinabi kasi nating authenticate, ay tunay. Hindi siya peke, tunay. Kumbaga, usually pag nagpapa-check tayo ng mga dokumento na ito, certified true copy to. Real faith is authenticated by its object. Saan ba yung pananampalataya natin? Saan ba nakatuon? Ang sabi sa Mark 11 and verse 22, have faith in God. Hindi sinabing have faith in miracles, have faith in someone. Ang sabi po dyan, have faith in God. Magkaroon tayo ng pananampalataya, yung ituon natin, ang attention natin, yung paniniwala natin sa Panginoon. Real faith is authenticated by its objective. Ano ba yung purpose nung pananampalataya natin? Ano yung layunin ng pananampalataya natin? Ito ay upang dalihin tayo sa relasyon sa Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi ito yung gusto nating makapangyari. Ang pananampalataya ay yung pamamaraan na yung gusto ng Diyos ay makapangyari sa buhay natin. Ang pananampalataya ay hindi ito yung ginagamit natin ng Diyos na Panginoon. Meron akong pananampalataya, gusto ko ganito ang panalangin ko, dapat mangyari to. Mga kapatid, ang pananampalataya ay Diyos ang gumagamit sa atin para mas makilala natin siya. Pag may pagsubok tayo, problemado tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Panginoon, ito ang buhay ko. Ang kalooban mo ang gusto kong makapangyari sa akin. Hindi po ang gusto ko. Ano po ang gusto mong ipagawa sa akin? May nakita akong sasakyan
nakalagay, for official use only. Meaning, bawal gamitin sa personal. Mga kapatid, hindi po natin sinasabi na bawal na tayong manalangin ng desire natin. Yung desire natin ay iaakma natin sa kalooban ng Diyos. Yung gusto natin ay makakabuti. At alam nating ito ay galing sa Diyos. Ang nakakalungkot mga kapatid, ang daming tao na gusto ng kapangyarihan, ng katanyagan, gusto ng posisyon. Mali mga kapatid, wala tayong sinasabing mali yan. Pero kung ang kapangyarihan, ang katanyagan, yung posisyon ay para sa iyong sariling interest. Katulad tayo ni Simon, na ang gusto natin yung makapangyari. Yung ganansya natin ang dapat mapunan. Nasa relihiyon sila na kung saan maaaring meron silang makuha. Hindi yung relihiyon na kung ano yung maibibigay nila sa iba. It's all self-centered. May makukuha ako dito. Attend ako dyan. May pakinabang ako dito, kaya sasama ako dyan. Kaya mga kapatid, may mga taong hindi tunay na nagsisi. Mga taong hindi tunay na nagpasakop sa Panginoon. Meron tayong naririnig na sa isang simbahan, ikaw lang ang alam mong ligtas sa simbahan nyo. Pero mga kapatid, meron tayong gabay sa salita po ng Diyos na ang tunay na ligtas ay merong tunay na pagbabago sa sarili. Tunay na nagsisi, tunay na nagpapasakop sa Panginoon. Tulad ng sabi ni Pedro kay Simon sa Acts 8 and verse 22, repent therefore of this thy wickedness and pray God, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Ito po ang nakakalungkot. Permit me to say this. May mga tao na pumupunta sa simbahan. May mga tao na sumasapi sa simbahan. May mga tao na umaanib sa simbahan. May mga tao na nabautismuhan, napabilang sa simbahan kasi meron lang habol. Ginagamit ang simbahan, ginagamit ang himala para sa sariling kapakinabangan, sa sariling ganansya, sa sariling interest. That's false religion. It's devilish pretenders who have never been saved. Ang nakakabasag pusong katotohanan, marami sa simbahan natin ang ganyan. Ang sabi sa Matthew 7 and verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name had done many wonderful works? Then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Hindi po lahat ng tumatawag sa Diyos ay mapupunta sa langit. Hindi po lahat ng tumatawag sa Diyos ay tunay na ligtas. Hindi lahat na nagsasabi ng propesiya sa pangalan ni Jesus. Hindi lahat na nagpapalabas ng demonyo sa isang tao sa pangalan ni Jesus. Hindi lahat ng gumagawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Hindi lahat ng mga kamangha-manghang ginagawa sa pangalan ni Jesus ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Beware of the devilish power of false religion. Merong kapangyarihan ang dyablo. Maging maingat po tayo. Beware of the devilish pride of false religion. Mga relihiyon na patungkol sa sariling interest.
Ang focus sa sarili, hindi sa Diyos. Beware of the devilish pretense of false religion. Ang dyablo ay sasanib sa isang simbahan tulad ng ginagawa ni Simon. Nabautismohan, naniwala, pero hindi naniwala sa Panginoong Hesus. Hindi lehitimo yung pananampalataya. Ang pananampalataya sa Panginoon ay nakakapagligtas. Pero ang pananampalataya sa ibang bagay, sa maling bagay, ay ang makakapagpahamak sa atin. For our last point, beware of the devilish poison of false religion. Acts 8 and verse 19, saying, give me also this power, sabi ni Simon, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. But Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Si Charles Haddon Spurgeon ay isang tanyag na mangangaral noon. So, siya ay, anong tawag dito? Si Spurgeon ay nag-preach sa London. At talagang maraming pumunta dun sa kanyang speaking engagement. At ito ay narinig ni Phineas Taylor Barnum. May-ari ng isang tanyag na circus that time. Kasi ang mga circus ay nagpupunta sa iba't ibang lugar. Naisip ni Barnum na ano kaya ang gagawin ko para pagkakitaan ko yan? Nakakatuwa, ang dami pumupunta sa sa speaking engagement niya. Ano kaya ang pwede kong gawin para ako din para maranasan ko din naman yung ganyan dami ng tao? Ganito gagawin ko. Si Spurgeon ay papupuntahin ko sa Amerika. Ilalagay ko siya sa pinakamalaking hall na makikita nyo sa US. Doon ko siya papupuntahin at doon ko siya i-invite. At magpo-propose ako sa kanya, preacher, ito ay, meron akong proposition sa'yo, na ito ay pagkakakitaan natin. Pumunta ka dito sa Amerika, at ako ang bahala sa marketing. Ipopromote kita, magsasalita ka. At ganito yung magiging resulta at pagkakakitaan natin. Nag-reply, kasi hindi naman uso ang email noon, ang uso lang kasi noon ay snail mail, talagang sulat, padala. Ang sabi nag-reply si Spurgeon dun kay Barnum. Ang nakasaad dun sa letter ay kung ano yung pinag-uusapan nating verse ngayon. Ang nilagay ni Spurgeon dun sa letter niya, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee, for I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity. Signed, Charles Haddon Spurgeon. Ang salitang gal, ang ibig sabihin po niyan ay lason. Poison of bitterness. Maging maingat tayo sa mga relihiyon na nakakapanlason. Dalawang bagay po ang dala ng false religion. Bitterness and bondage. Thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Bawat lalaki, babae, bata, matanda na naimpluwensyahan ng maling relihiyon, ng pekeng relihiyon, ay humahantong sa bondage and bitterness. Bakit bitterness? May mga taong nagkakaroon ng ng panliliit sa sarili. Dahil maraming failure, maraming unfavorable na nangyari sa kanyang buhay, ang dami niyang problema, nabaon na sa utang, nagkakaroon ng bitterness. Meron pang dyan minsan sasabihin niya, di naman totoo yan, di ako ganyan.
Huwag ka maniwala dyan, hindi totoo yung sinasabi nila. Nakikita na dun sa tao pero in denial pa din siya. Bitterness. Ano pa? Bondage. Ang dyablo ay lilinlanin niya ang mga ganitong tao at ipaparamdam sa kanila na wala ka ng kaligayahan. Tapos ka na sa sitwasyon mo. Hanggang dyan ka na lang, hindi ka na maliligtas, hindi ka patatawarin. Ang pekeng relihiyon ay yan ang ipaparamdam sa iyo. Ang tunay na naligtas, wala na dapat ganitong nararamdaman. Dyablo ang nagtatanim sa isipan natin ng mga bagay na yung mga kapatid. Mga kapatid, believe me as I say this, ang pinakamatamis, ang pinakakahanga-hanga, ang pinakamakadiyos, maamo, magiliw, mapagmahal at dalisay na mga tao sa balat ng lupa ay matatagpuan natin sa simbahan. Sa Panginoong Hesukristo. Amen po. Paano hindi kayo naniniwala doon? Muli mga kapatid, ang pinakamatamis, pinakakahanga-hanga, pinakamakadiyos, maamo, magiliw, mapagmahal at dalisay na mga tao na makikita mo, makikilala mo sa buong mundong ito ay wala ng iba kung hindi sa simbahan kung nasaan nandun ang Panginoong Hesukristo. Amen po. Ang paboritong laro, ito lang yung nakakalungkot minsan eh. Ang paboritong laro ng tao ay ang Christian bashing. Gusto ka nilang pag-usapan. Ang hipokrito naman ng simbahan na yan, pagchichismisan ka dyan, at kung sino-sino pa. At ito pa ang nakakalungkot ng mga kapatid, pag galit ka sa isang tao, gumawa man yan ng tama o mali, pag galit ka, galit ka. Kaya mga kapatid, iwasan po natin yun. Tayo ay anak ng Diyos. Kung tayo po ay nakaranas ng pagpapatawad sa Panginoon, dapat iparanas din natin sa iba na magpatawad tayo. Mga kapatid, halos lahat tayo dito ay may pinagdadaanan. Halos lahat tayo dito ay nagsisikap na na mapabuti. Tayo ay nagpupumilit na umangat sa biyaya ng Diyos. Amen? At gusto ko rin pong sabihin na ang pinaka-masama, pinaka-malupit, ang pinaka-mapait na tao na madalas mong mahahanap ay ang mga taong relihiyoso na hindi nakakakilala sa Diyos. They are bitter and in bondage. Sila ay bitter, sila ay nakakulong. Kinulong sila ng dyablo sa kanilang kaisipan. For I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Mga kapatid, ang bitterness, ang bondage ay kita at nararamdaman ng mundo. Ano po ang madalas or kung di man, sabihin natin number one cause ng gera sa mundo? Ano yung cause usually? Bakit nagkakaroon tayo ng gera? Because of religion. Ang dyablo ay hindi kontra, hindi laban sa relihiyon. Pabor na pabor ang dyablo sa relihiyon. Ang dyablo ay nagtatanim ng bitterness at siya ay at yung taong yan ay makakaranas ng bondage. Gusto niyang maranasan ito ng mga tao na itong mga bagay na ito, yung bondage, bitterness, ay ito yung gagamitin niya para hilain niya, dalihin ng dyablo ang tao sa impyerno. Dahil wala silang relasyon sa Diyos na nakabase sa Biblia. Ang nakakalungkot, pag may meeting ang simbahan, pag may pagpupulong ang simbahan, may mga taong bitter.
May mga taong magkukos ng problema. Hindi tunay na kilala ang Panginoon. Walang tunay na relasyon sa Panginoon. Ano yan, somewhere in Proverbs, yung isa sa mga ayaw ng Diyos, discord among the brethren. Mga kapatid, ang taong tunay na naligtas ay wala na tayong karapatang magsalita na para sa sarili ko. Kung ano ang gusto ko. Mga kapatid, ano ang karapatan ng taong patay na? Mga kapatid, we are crucified with Christ. Wala na tayong karapatan sa sarili natin. At ilang beses ko na pong nabanggit, si Jesus ay hindi lang po tagapagligtas. Siya po ay Panginoon din. Pag sinabi nating Panginoon, siya ang nangunguna sa atin, siya ang namumuno sa atin. Pag tayo ay selfish, pag ang gusto lang natin ay yung sarili nating kapakinabangan. Gusto niya yung meron akong karapatan, gusto ko nito, dapat gawin nyo to. Pag hindi nyo ginawa, bahala kayo dyan. Dito na lang ako. Mga kapatid, ang sabi nga ni Jonathan Edwards, you teach a man his rights and you'll have a revolution. Kung ang lahat ng tao ay paiiralin yung kanyang karapatan, magkakagulo tayo. Pero sabi niyan, you teach him his responsibilities, you'll have a revival. Kung tuturuan natin na ang tao ay tumulong sa iba, lahat tayo ay makikinabang. Kung ang iisipin natin na makakatanggap naman ako ng regalo kaya hindi na ako magbibigay. Kung ang kaisipan natin ay ganyan, wala tayong matatanggap. Pero kung ang kaisipan natin ay tutulong ako sa kapwa ko kahit hirap na hirap ako, meron pang tao na mas mabigat ang problema sa akin kaya tutulong ako. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mindset na tumulong sa iba, lahat tayo makakatanggap. For our conclusion, ang taong bitter, ang taong nasa bondage o nasa kulungan, nasa bilanggo, nakagapos, ang taong nasa relihiyon na wala sa realidad, simbahan na wala si Kristo, simbahan na hindi nagtuturo ng katotohanan, ay isang relihiyon na hindi totoo, isang relihiyon na peke, isang nagpapanggap na Kristiyano. It is rooted in devilish pride. It shows in devilish pretense. It results in devilish poison, the gall of bitterness. At ang dapat lang natin gawin pag itong mga kapatid ay nasa sa atin, magsisi tayo. Ang tao ay dapat magsisi. Hindi lang sa kung ano yung nagawa ng laman natin, kung hindi sa kung ano yung naging kasalanan natin sa banal na Espiritu. Ano yung kasalanan sa banal na Espiritu? Pag hindi tayo nagtiwala sa Panginoong Hesus, pag hindi natin siya tinanggap. Pag hindi tayo nagsisi, pag hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo, nagkakasala tayo sa banal na Espiritu. Huling kwento at ako po ay magtatapos na. May isang babae, siya lang mag-isa sa bahay niya. Tapos may nag-door knocking. Ang sabi nung kumatok ay, "Ma'am, magandang umaga po. Ako po si preacher ganito at ito po yung simbahan namin. Meron lang po akong gustong itanong sa inyo. Kilala mo po ba ang Diyos?" Yung babae, hindi siya nakasagot. Binagsakan niya ng pinto yung nagsusolwin. Habang siya ay pumunta siya sa kwarto niya, siya ay nanginginig, na para bang nakakita siya ng multo or para bang nanganganib ang buhay niya. Talaga nanginginig siya, pumunta siya sa kwarto niya. Dumating yung asawa niya at ang sabi niya sweetheart, may nangyari kanina.
Ang sabi ano nangyari? Merong kumatok sa bahay natin. Ang sabi tinanong ako kung kilala ko daw ba ang Diyos. Loko-loko pala yan Hindi ba niya alam na miyembro tayo ng isang malaking at kilalang simbahan dito? Hindi naman yun ang tanong niya. Ang tanong niya sa akin, kilala ko daw ba ang Diyos? Dapat sinabi mo sa kanya na mayaman tayo, tumutulong tayo sa kapwa natin. Marami tayong natulungan dito. Dapat sinabi mo yun. Hindi naman yun ang tanong niya. Ang tanong niya sa akin, kilala ko ba ang Diyos? Mga kapatid, ang tanong ko po sa ating lahat, kilala po ba natin ang Diyos? Meron na ba tayong relasyon sa Diyos? Siya na nga ba ang nangunguna sa buhay natin? Hindi po natin pinag-uusapan kung tayo ay palasimba. Hindi po natin pinag-uusapan kung tayo ay relihiyoso. Hindi po natin pinag-uusapan kung tayo ay mabait. Marami tayong natulungan. Ang tanong po natin dito, kilala ba natin ang Diyos? Meron ba tayong relasyon sa Kanya? Si Simon ay relihiyoso. Pero meron siyang bitterness. Siya ay nakagapos, siya ay bandage, alipin ng sarili. Hindi tunay na kilala ang Diyos. Naniwala kuno sa Diyos, nabautismuhan, pero hindi tunay na naligtas. Walang tunay na relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, as I close this message, kilala ba natin ang Diyos? Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Stop recording mo na yan. Let's pray.